Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, and I'm so happy that you are all here this morning because there are a lot of things na gusto pong ibahagi na ating Panginoon. Especially kung sino po yung nakasama natin last night in our prayer and praise celebration. It was a wonderful time, with the presence of the Lord. Nag-consume lamang kami ng mga awitan, kantahan, at pinakinggan kung anong nais ng Panginoon sa atin. Alam niyo po, every time we sought the Lord, every time we pray to the Lord, pinapakinggan niyo po yung ating mga panalangin. Hindi po nakatakip ang kanyang tenga para hindi marinig ang ating panalangin. Hindi po nakatakip ang kanyang mga mata para hindi makita ang sitwasyon ng bawat isa atin. At hindi rin po maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi po tayo kayang abutin. Because He is our God and He loves us so much. And every time na tayo po'y lumalapit sa Kanya, Siya po ay handang makinig at sumagot sa ating panalangin. Amen. And yesterday, it was a wonderful time, coming into the Lord, with our nothingness. The only thing that we can offer to God is our life. So yesterday, we started 3:30 in the afternoon. We just sing this song. Actually, it was a repetition lamang nung inawit kahapon. But every time we come to God in worship, yung mga salita po doon na binabanggit kanina, it will always remind us kung sino ang Diyos at kung sino tayo bilang mga nilalang ng ating Panginoon. At kailangan natin siya. Amen. Wala pong pwedeng magbayabang dito na sinasabi, hindi mo kailangan ng Diyos. Kailangan natin siya. Amen. That's why yesterday, it was a wonderful time. And most of us, medyo nagkaroon ng konting, tawag dito, hindi naman na-shock kasi most of us, we do not know Abigail in the Bible. Kasi in passing lamang po yung buhay niya. At nasulat lamang siya doon sa 1 Samuel chapter 25, beginning from verse 3 hanggang matapos yung chapter na yon. And yet, yung buhay niya po ay nagkaroon ng importansya sa harapan ng Diyos dahil ginamit ang buhay niya upang magkaroon ng pagbabago sa pananaw po ni Haring David at maging doon sa buhay na kanyang asawa. Nagkataon lamang, iba ang response ni Haring David at iba rin po ang response ng kanyang asawang si Nabal. Kasi si Nabal po namatay. Si David ay nag-continue sa kanyang buhay. Pero meron pong ginamit ang Panginoon na Abigail. Kasi siya yung naging tagapamagitan para magkaroon ng kapayapaan during that time. Kasi ready na to war si David with his 600 armed men, strong warriors, strong men na pwedeng pumatay dun sa pamilya po ni Nabal. Although he is a very rich man, pero alam ni Abigail ang tamang gagawin. And during that time, Abigail, sabi nga sa Bible, very intelligent and a beautiful woman. Hindi lamang niya ginamit yung kanyang kagandahan, kundi ginamit niya rin yung talino na meron siya. At siya nga ang naging tagapamagitan para magkaroon ng kapayapaan during that time. Sa ating po kapanahunan ngayon, ang ating tagapamagitan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Na siyang nagpapaalala sa atin that every day of our life, here on earth, there is a Christ. Sabi po na inawit natin, our firm foundation. There is a Christ who will always intercede for us. There is a Christ who is always praying for each and every one of us. Sabi nga ang salita ng Diyos, siya ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama sa langit. Anong ginagawa ni Kristo? Nananalangin, interceding for each and every one of us. So aren't you glad? Here on earth, naririto pa tayo sa lupa, merong isang anak ng Diyos na nag-i-intercede sa iyo at sa akin na patuloy tayong patnubayan ng ating Panginoon dito sa lupa. The question is that,
how can we move? O how can we live our life here on earth? Kasi lahat po tayo nasa earth pa, tama ba? Meron bang tiga Mars? Tiga Jupiter? Wala. Lahat po tayo, we're created in the image and the likeness of our God. Sabi nga dun sa Psalms, we are fearfully and wonderfully created by God. Amen. But as of today, August 24, 2025, we're still here on earth. We're still living in the flesh. Nakikita niyo po yung aking body, no, the flesh. And if you look at me, marami ka rin pwedeng hindi magustuhan sa physical na kanyuan ng iyong kapwa. Amen? Especially pag nakilala mo ang kanyang ugali. And in the family of God, even in the church, there are people na, sabi nga, hindi mo magugustuhan, katulad din Nabal. Kasi may mga ugali na may makikita ugali na hindi mo magugustuhan. But praise be to God, this morning, all of these things, the Holy Spirit will help us to understand and to release us, to set us free, para mas lalo natin mayakap, maunawaan, mahalin ang bawat isa sa umagang ito. Amen. Handa na po ba tayo? O, sabihin mo muna, bago mo maintindihan yan, sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. 2 Corinthians chapter 3, chapter 13, verse 14. Alam niyo, natatawa kayo habang sinasabi niyo sa kapwa niyo. Para bang hindi bukal sa inyong kalooban. Pero sinabi ng God, the Father, in John 3:16, ang kanyang pag-ibig sa iyo, wala pong pag-aalinlangan yon. Sabi po nga, for God so loved the world, then that is you and that is me, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. That is a promise. And that promise even stay until this day, sa mga oras pong ito. Kaya nga ang nais ng Panginoon, hindi mo lamang maintindihan ang mga bagay na ito na tinuturo sa atin. In John 15, verse 26 to 27, naalala niyo yun? Ang sabi po doon, di ba? I will send you a helper that will testify about who the Father is. Amen? Naalala niyo po ba yan? At kung sino si Kristo, at ipapahayag niya ito sa pamamagitan daw ng helper, at ano yun? The Holy Spirit. Ano yung pinag-aralan natin about the Holy Spirit? Parakletos, Comforter, Strengthener, Counselor, Tagapagtaguyod, Standby, Tagapayo, Encourager. Amen. So when Jesus went back to heaven, hindi na tayo iniwan. Kasi alam niya, papalpak tayo dito sa lupa. Tama ba? Merong ang kasabihan, di ba? When the cat is away, the mouse will play. Sa trabaho, pag wala ang boss, kanya-kanya tayo. Sa school, pag wala ang teacher, magulo. So, in the natural, it happens, right? Hello? Wala si mami, si daddy, tara. Wala ang boss. Oh, mamaya na ako babalik. Those are the natural tendency na ginagawa natin bilang mga tao. No, we took our freedom by our own. Pero tayo pong mga anak ng Diyos, hindi po tayo kumikilos sa ganung mga patakaran. Kaya nga yesterday, we experienced how God wants us to move and to understand yung greater plan ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. And this morning, this is how God wants us to see who we are. Ano man ang buhay na meron ka, ito yung gustong lakaran ng Diyos, lakaran mo ayon sa patakaran ng ating Panginoong Jesucristo. And that's why, when Paul wrote this to the Corinthians, sabi pong ganon, sa English, babasahin ko muna bago natin basahin Tagalog.
may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Isang panalangin ni Pablo sa mga tiga-Corinthians. At ito rin po ang panalangin natin sa umagang ito, na tayo po'y patuloy na patnubayan, sabi po ng Tagalog. Let's go there. Naway, sabi ni Pablo, subayin niyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos. So we need the grace of our Lord Jesus Christ, kagandahang loob, no, the overflow of His abundance, of His grace. At ang sabi po doon, at ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng God the Father through His Son Jesus Christ. At ano yung pinaka-importante? Our fellowship, the fellowship of the Holy Spirit to the believers. Tayo po yan. So every time pala tayo nag-gather, we ask the Holy Spirit to minister unto us. Kaya hindi nyo ba napapansin, every time you come to God, you recognize the presence of the Holy God through the Holy Spirit. Amen? Diba? Hindi mo naman makikita ang Diyos Ama sa langit na bumaba dito. Hindi mo rin nakita si Kristo na bumaba dito. Pero ang presensya ng banal na Espiritu ay naranasan mo. Amen? Kaya nga yun po yung pangako na ni Kristo bago siya pumanik sa langit. I will send you the helper. And that is the Holy Spirit. That's why Paul, in the early church, sabi pong gano'n niya, na ang biyaya ng Diyos ay managana, ang kabugandang loob ng ating Panginoon Kristo ay managana, at ang pag-ibig ng Diyos ay sumainyo at sumaakin, sumaatin. At ang pakikisama o pakikiisa ng banal na Espiritu Santo ang mapa sa ating lahat. Sabi po kasi sa English and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And this morning, it's my prayer that the Holy Spirit will continue to reveal more of who Jesus is. Kasi yun po yung pinag-aralan natin sa John 15, na ang Holy Spirit ang magpahayag sa atin. For us to become witness. Para daw po tayo ay magpahayag ng kabutihan ng Diyos. At hindi mo papahayag ang kabutihan ng Diyos kung hindi mo kasama ang banal na Espiritu Santo. And this morning, we will continue to dwell on what the Word of God is saying to us. There are three persons on that verse, sabi pong ganon, it is the grace and favor of our spiritual blessing na nakukuha natin kay Kristo. In the overflow. Yung overflowing love of God through Jesus. Nalaman po natin yan. Yan po yung tinanggap natin na kaligtasan mula kay Kristo. The grace and favor and spiritual blessing ng God the Father through Christ. Amen? Hindi ka karapat-dapat, pero binigay sa'yo. Amen po ba? And then the other one is the Father, the love of God, na nakita natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi lamang ito naging pangako, kundi nagkatawang tao. At ang pangakong yan ay si Kristo. Hindi lamang siya dumating bilang hari, kundi dumating siya bilang tagapagligtas. Nag-establish po ako ng foundation dito para maintindihan natin. Amen? At dahil doon, you are qualified to receive God's grace, God's favor, and God's spiritual blessing. Amen. Kaya nga sabi ni Kristo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kumbisido tayo doon. No, ang lahat ng nais ng Panginoon ay nais niya ibigay sa atin. Pero meron pong, hindi po niya tayo iniwan na pangako lamang yon. That's why when Jesus go back to heaven, sabi niya, I will send you a comforter, and that is the Holy Spirit. That's why our response to God the Father and to the Son, Jesus Christ,
is to continue to have a fellowship with the Holy Spirit. Amen. So we are now beginning to establish what Paul is saying to the Corinthians. Sabi po ganyan, the Holy Spirit is the presence and fellowship, our communion to our God, sharing together and participation. That's why we worship. We worship the living God through our singing, to our raising up of our hand. Now, that is only a expression of our physical body. Because our spirit is now communicating to the Spirit of God. Nakukuha niya? Later on, you will understand. In Romans chapter 8, para makita natin. Romans chapter 8, verse 16. Ang sabi po doon, the Spirit Himself, and that's the Holy Spirit, testifies and confirms together with our spirit, that is the born-again spirit. Di ba? Nung nakilala mo ang ating Panginoon, nagkaroon ka ng ugnayan sa Diyos, ikaw ay nabuhay na magbuli. That's why, ang sabi po, kaya ka tinawag na born again ka in the Spirit. Kasi yun po yung namatay sa atin eh. Yung ugnayan natin sa Diyos na wala, nahiwalay, namatay, yung ating spiritual na buhay. Amen. Dati hindi ka naman spiritual, ngayon spiritual ka na. Kasi yun yung nabuhay sa iyo. Yun yung ugnayan mo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, the Spirit Himself, the Holy Spirit, testify and confirms together with our spirit, assuring us, now what a wonderful promise, assuring us that we, believers, are children of God. Praise the Lord. Our assurance. Kaya tayo nakikipag-fellowship sa Holy Spirit. Kasi alam ko, na meron kang confidence lumapit sa Diyos. Why? Because the Holy Spirit Himself testifies, no? Hindi lamang testify, di ba yung sabi doon sa John 15, to testify, pero to confirm, together with our spirit. So may confirmation. Kaya nga yung inawit mo kanina, I sought the Lord, and He heard, and He answered. That is your confidence. That is my confidence. Why? Because we are assured that we believers are, ano daw tayo? Tawag sa atin? Mga anak ng Diyos. Dalawa lamang po ang pwedeng tawag sa atin, anak ng Diyos, anak ng liwanag, at anak ng kadiliman. Sino dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Yung mga hindi nagtaas, nandun kayo sa kabilang side, ha? Wala po tayong ano doon, ha? Hindi kayo nagtaas, eh. Nakita niyo ba? Kasi number one is our assurance of His love, of His presence. That's why we have the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Kasi kailangan po natin malaman to kasi ito po yung magbibigay sa atin ng confidence pag tayo lumalapit sa Diyos. Hindi lamang natin tinanggap yung salita niya, naunawaan yung mga salita na binabasa at pinag-aralan natin, kundi ang banal na Espiritu Santo na siya mismo nagsasabi, confirm, anak ka ng Diyos. Confirm, ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Okay, let's go on. Ephesians chapter 1, 13 to 14. Ang sabi po doon? Sige, sa Tagalog. Para mas sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya. So, progressive, Tingnan niyo yung progression na binabasa natin. Sa pamamagitan daw ni Kristo, tayo na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita, the good news, na nagdudulot ng kaligtasan. So every time you hear the Word of God, every time you read the Bible, it will always helps you understand that God will always save us. Amen. Hindi naman niya tayo ililigtas, kundi
ituturo niya sa atin yung tamang ladas. Kasi kadalasan, naliligaw tayo. Kaya kailangan natin malaman kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag nalaman mo, ito pala. Ganito pala. Ang tanong, susundin ko ba? O idededma ko? Pero the Holy Spirit will always remind you. And then let's go on. Ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban na ipinangakong, Espiritu Santo bilang, tatak. Maganda yung pagkatagalog, tatak. Kumbaga, may shield ka na. Shield. Meron ka ng tatak. Made by God. Hello? Kumbaga sa siopaw, meron kang kulay pink naman, ang mother. Pink. Asado ka. Pag malaki ka, ano tawag dito? Pag malaki ka, jumbo. May tatak ka na. Ano daw yung tatak na yon? Ng Espiritu Santo, dahil ikaw hinirang ng Diyos. Amen. You're made by God in the image and the likeness of God. Kasi yun po yung original na pagkalikha sa tao. Binabalik sa tao yan dahil nagkaroon na ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. At dahil si Kristo ang kaligtasan mo, sinisil yan ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu Santo, ng Espiritu ng katotohanan. Kaya nga meron kang katapangan na mag-witness. Amen? Later on, you will understand what I'm saying. Amen? Kasi naalam mo, anak ako ng Diyos. At dahil nakatatak dito, anak ka ng Diyos, ipahayag mo si Kristo. That's what John 15 says, right? 26 to 27. And our goal is to bear fruit, much fruit. Hello? Amen. Isa pa, para mas kumisi kayo. Galatians chapter 4. At dahil kayo mga anak ng Diyos, kanina tinanggap nyo, di ba? May tatak na kayo. Can I hear a loud amen? Amen. Amen. Dahil may tatak ka na, sabi po dito, sabi ni Pablo sa mga taga-Galatian, at dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu Santo ng kanyang anak sa ating mga puso. Na tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama. Abba, Father. Let's go to the English translation. And because we are His children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, prompting us to call out, Abba, Father. Ito po yung sinabi ni Jesus, I will send you a comforter. I will send you a helper. At yung helper pong yan, the Spirit of His Son. Our Spirit of His Sonship. Tinatakan ka. Hello, naiintindihan niyo po yung progression? Nakatatak sa'yo na ikaw anak ng Diyos, ikaw iniligtas ng Diyos, hindi ka lamang na tinawag na sinave o save, kundi ikaw ay child of God. That's why you can cry out. Sabi nga, you can call out, Abba, Father. Verse 7. Now, you are no longer a slave, but God's own child. Amen. No? Tayo ay tinawag mga anak ng Diyos. Itinuring, inako na mga anak ng Diyos. And since, you are His child, God has made you His heir. Ano po ibig sabihin nun? Hangin. Hindi, tagapagmana. Yung pong English na heir, tagapagmana. Punta na sa Tagalog. Baka sabihin nyo, nag-jojo ako eh. Verse 7 in Tagalog. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak. Ginawa na daw tayo mga anak. So as far as God is concerned, as far as the Word of God is concerned, you are a child of God. Wala pong pagdududa yon. Hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kaya nga importante yung meron kang witness ng Banal na Espiritu Santo kasi the Word will say to you, hindi, kanina lang nagalit ka eh.
Hindi, kanina lang binungangaan mo yung kapwa mo, yung asawa mo eh. Hindi, kanina nga lang may ginawa ka ng palpak eh. Yan po sasabihin ng mundo. Pero sabi ng salita ng Diyos, na dapat na nagwi-witness sa'yo. Ang sabi po, ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. Alipin ng ano? Kasalanan. Alipin ng ano? Ng mga maling gawa. At kung gayoy, kayo'y mga tagapagmana niya ng Diyos. Amen. And that is the number one assurance that whenever you fellowship with the Holy Spirit, yun po yung ating pinag-aaralan eh. Fellowship of the Holy Spirit, you will continue to understand and you will continue to be reminded of who you are sa harapan ng Diyos. Amen. We need the Holy Spirit. That's why yesterday, in our praise and worship, we asked God, no? Paano natin in-ask yung Lord? We need the Holy Spirit to move. Kaya nung nag-move yung Banal na Espiritu Santo, marami siyang sinabi. Kaya nakilala namin si Nabal, si Abigail, at si David. Pero hindi namin maintindihan kung ano yung sinasabi ng Banal na Espiritu. And then we come to, I sought the Lord, and He heard, and He prayed. Meron na naman sharing. Si Nabal pala ganito, si Abigail pala ganito. Abigail can be a person that represent us. Abigail can be a structure or ano ba yan? Isang system. No, na kailangan matutunan natin, makita natin. And it's the Holy Spirit who reveals these things to us. So every time we read the Word of God, the Holy Spirit will reveal who the Father is through His Son, Jesus Christ, and through the Word. Amen. At kapag alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, second thing na dapat na nagmamanifest sa'yo is the godly character. Sasabihin mo, Pastor, mahirap yan. Mahirap talaga. Kahit ako pumapalpak din eh. Kahit ikaw pumapalpak din, di ba? Pero every time you remember what the Holy Spirit is saying to you, that you must have a godly character, you will begin to walk on that path. Lalakaran mo yung mga bagay na yon na ikaw dapat. Amen. Hello? Di ba? Pag ikaw isang Pilipino, ang kilos at galaw mo ay Pilipino. Amen? Ipagmamalaki mo na ikaw isang Pilipino. Ang salita, kilos at galaw mo ay isang Pilipino. Ganun din ang anak ng Diyos. Ang kilos at galaw mo ay galaw at kilos ng isang anak ng Diyos. Paano natin makikita yan? Yung ating pong pinag-aaralan. Galatians chapter 5, 22 to 23. Ang sabi doon? We need the Holy Spirit. And the Holy Spirit will tell us who Jesus is. The Father, through Jesus. At ito daw yung bunga at karakter na meron ka dapat. Yung pinag-aaralan natin ngayon. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. And let's go. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. So tayo pala na mga anak ng Diyos at tinatawag children of God, ito daw dapat yung karakter natin. Ito daw dapat yung nakikita sa atin. Love, joy, peace, kindness, goodness, patience, faithfulness, gentleness, self-control. Yung love pwede natin ibigay. Pero pili. Kasi pagka hindi mo gusto yung tao yun, hindi mo siya love. Pero sabi, love. Love is for all. When Jesus died, He did not die only for the good people. He died for a bad people like you and me. Amen? Kaya nga sabi, kahit nung tayo makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. That's the kind of love na meron ng Diyos sa atin. At ito rin po yung gusto ng Panginoon
sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na tayo mamuhay sa sinasabi ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na yan ay magkakaroon ng bunga sa iyo. Ang una daw, pag-ibig. Kaya kung may pag-ibig ka, meron kang kagalakan. Meron ba dito nagmamahal na malungkot? Meron? Ibang klaseng love yun, ha? I love you! Love, joy, peace, kapayapaan. Ano pa? Pagtitiis. And then let's go to verse 24 to 25. At pinako na sa krus ng mga nakipagkaisa kay Kristo, Jesus, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Okay? Yung mga bagay na sinasabi ng Banal na Espiritu para ikaw ay mamunga, kailangan meron kang malaman at ideklara sa iyong buhay. Ano daw? Tayo na nakipagkaisa kay Kristo. Nung napako si Kristo, hindi lamang po niya ginawa yun, kundi ikaw din ay may partisipasyon. At ano? Ipako mo rin yung iyong mga masasamang hilig. Ipako mo rin yung mga masasama mong ugali. Kaya nga yung isang bata dito sa Sunday school, pag nakita niya yung mama niya na nagiging luma, sabi niya, ay si mama nagiging lumang ano na naman, no? Lumang pagkatao. Lumalabas na naman yung pagka-demonyit at demonyo. Alam po ng mga bata yun. Natatawa tayo pero totoo. Natatawa yung tatay yun nasa likod. Hindi na mabagitin ng pangalan. Dahil sabihin, naku si mama bumabalik na naman yung lumang pagkatao. Kasi hindi na ikaw yon. Kaya lang lumalabas yung kasi nga we are still living in the flesh. Meron pa tayong nararamdaman. Nasasaktan tayo, natitisod tayo, nagtatampo tayo, nasasaktan tayo. Di ba? Pero hindi na ikaw yun. Kaya nga, the Holy Spirit will always remind us of who you are. At ang sabi po doon, ipinako na yun sa krus, nakasama ni Kristo, kasama yung mga masasamang ugali, kasama yung mga masasamang hilig ng iyong flesh o ng iyong katawan. And then, sabi po sa verse 25, ito po yung pinakamaganda. Kung binigyan na tayo ng buhay ng Espiritu, okay, ano sabi? Mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Amen. Mahirap ba? Mahirap, oo. Kung susundin mo yung sinasabi ng iyong katawan. Di ba? Example na lang, Sunday. Lalo sa mga tiga-tripil, papasok Monday to Saturday. Maglalaba pa. Dapat ngayon, laba day eh. Pero nandito ka sa Lord. Kasi inuna mo ang Panginoon. At yung labada, pwede mo naman, yung iba nga, ang sikreto, sabi nga, sikreto, kagabi, dapat binabad mo na. Para kanina madaling araw, nabanlawan na, naisampay mo pa, ngayon tuyo na. Minsan umangal, ang daming labada. Pero hindi mo ba alam, dapat pagpasalamat mo, Lord, ang dami kong labada, ibig sabihin, marami kong damit, marami kong naisusuot. Amen. Okay? So, the fruit of the Holy Spirit, it is the character of Christ develops on you. How you live, how you act. It is how you represent Christ. Kaya nga you will become an effective witness of Christ. Kasi nabubuhay ka sa sinasabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Later on, you will understand. Nandun pa lamang tayo sa number 2. May 4 na bahagi. No, number 1 is our assurance of His presence, of the Holy Spirit. And number 2, dahil kasama natin ang Panginoon, lumalakad na tayo. Siyempre, pagkasama mo siya, yung ating Panginoon, yung paglakad mo ay kung ano si Kristo sa iyo. Kung ano ang banal na Espiritu sa iyo. Amen? Kung Pilipino ka, lakad Pilipino ka. Huwag kang mahihiya.
kung ang ilong mo ay. Hello? Kumihiya kung ikaw ay isang anak ng Diyos. Hindi pa pwedeng Kristiyano ka, pero ang ugali mo ay demonyo. Magkatilo, taliwas po yun. Definitely, the Holy Spirit is not with you. Pero since you are aware of who the Holy Spirit living in you will do in your life, you will act, you will live according to what the Spirit of God is saying to you. Number 3, dahil ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyong buhay, kumikilos sa iyong buhay, mas lalo mong minamahal si Kristo na iyong tagapagligtas. The fruit of the Holy Spirit first is love. And that love will always begin from God through His Son, Jesus, our Savior. And dahil punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, dapat nag-uumapaw din sa iyo ang hunger na makilala siya. Kung gaano mo minamahal ang iyong partner or spouse, ganun din dapat ang hunger mo na makilala at lalo mong maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. The more you love God, the more you love your kapwa. Diba yan po yung greatest commandment? Love the Lord your God. So since you love the Lord your God, ang sabi po gano'n, ang second commandment, love your neighbor as you love yourself. Romans chapter 5, verse 5. At hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ano daw? Ibinuhos. When you say binuhos, paano ba buhos pag ganun lang? When you say binuhos, sige nga, gusto ko kasi maging exaggerated itong word of God. When you say binuhos, paano ko ba magbuhos? Pag ganun ba? Ganun ka ba magbuhos? Di ba pag nagbuhos ka lang pag malamig yung tubig? So, kung pagbabasahin mo talaga yung salita ng Diyos, dapat na-enjoy mo. Sabi po gano'n, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso. Sa pamamagitan daw ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So, nagiging maliwanag, di ba? Hello, John 15, I will send you the helper, the comforter, the parakletos, the standby, the teacher. Para daw ano? Di ba? Yung pagkakabigay sa atin ng Banal na Espiritu Santo, para maintindihan natin yung mga binabasa natin, at habang nababasa natin to, nauunawaan natin, ay, yung pag-ibig ng Diyos binuhos sa akin. So, pag nabuhos ka, ano? Pag nagbuhos ka ng tubig, ano ang nangyari sa'yo? Mula sa ulo. Basa. Okay. So, pag nabasa ka, di ba? Ganun din. So, kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa sayo, ikaw ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Saan daw nilagay? Sa puso mo pa. Sa ating pang mga puso. Kaya nga sabi ang ating Panginoon, sa puso natin ang gagaling ang mga bagay na mabuti at masama. Hindi raw yung mga kinakain natin ang nagpapasama sa atin dahil nailalabas natin to doon sa baba. Kundi kung ano ang laman ng ating puso, yun ang lumalabas sa ating bibig. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kung ang puso mo'y puno ng galit, definitely lalabas sa bibig mo galit. Puot. Hello? Pero ang pagpuso mo ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, ang lalabas sa bibig mo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen. So yun, pangit yung may problema ka,
Pero ang lumalabas sa sabihin mo, salamat sa Diyos. Kasi iyon ang dapat na karakter na lumalabas sa atin in number 2. That's why you begin to love God more. You develop the passion of the love for Jesus. Yung holy obsession mo. Kung na-obsess ka sa isang bagay, sa Panginoon ka dapat ma-obsess. You speak about Jesus, you became a Jesus person. You breathe, you talk. Hiningihan, di ba? In the beginning, sabi pong ganun, bago naging tao ang tao si Adan, ano sabi? God breathed the breath of life. Hiningihan siya ng hininga ng buhay. Amen. Yun po yung unang tinanggap ng tao mula sa Diyos, the breath of life. When you speak about the breath of life, every time you speak, it speaks forth life. Kaya pag nagbura ka, nag-curse ka sa iyong kapwa, you speak the breath of death. Kaya nga ito pong tang natin, makasalanan po ito. Pwede tayong magpuri sa Diyos at pwede tayong mag-curse ng tao. Tama po ba? Pero kung ang puso mo ay ang puso na binuhusan ng pag-ibig ng Diyos, you will always speak about Jesus. You will always speak and talk about Jesus and His Word. Amen. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Para mas lalo natin maintindihan. Ang Panginoon, binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, ay mayroong kalayaan. Okay, verse 18. At ngayong naalis na ang talukbong, talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang nagbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Punta sa English. Medyo nahihirapan ako yan. Now, the Lord is the Spirit. Okay. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So kapag ang banal na Espiritu ay naninirahan sa iyo, nagsasabi na ng salita ng Diyos, you are free. Free from what? Free from doing bad things. Because ang lagi mong nais na maging bunga na lumalabas sa iyo ay ang bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen. And amen. Let's go to the next verse. Dahil sabi po doon, but we all with unveiling face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. So every time di ba pag tumitingin sa salamin, nakikita mo yung itsura mo? Pag nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo yung mga kapintasan mo. Pero pag tinitingnan mo sa salamin at nakikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos na nananatili sa iyong buhay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, nababago ka. Di ba, may mga host nga na tumingin tayo sa salamin. Ikaw, ang tinitingnan mo sa salamin ay ang salita ng Diyos na nagpapabago sa iyo. Kaya nga, are being transformed in the same image from glory to glory. Just as by the Spirit of the Lord. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Number 4. The last one. Acts chapter 1, verse 8. Sabi po doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu Santo. It happened in the book of Acts during the first church. I mean, yung sinabihan ng ating Panginoon na mag-intay. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. But in English, can we read that? Pinag-aralan po natin ito, I think,
3 Sundays ago. But you shall receive power. The dunamis power of the Holy Spirit. Naalala niyo yan? The dunamis power of the Holy Spirit has come upon you and shall be witnesses. So, ang banal na Espiritu Santo pala, hindi lamang magpapatotoo kung sino ka bilang anak ng Diyos at mamuhay ka na katulad ng ating Panginoong Kristo at lumakad ka at mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuspos ng banal na Espiritu Santo, kundi higit sa lahat, if all these things is happening to you, the number 1, the number 2, and the number 3 na pinag-aaralan po natin, you become a powerful witness of our Lord Jesus Christ. Yung passion mo, yung gusto mong gawin, ipahayag si Kristo, ipagmalaki si Kristo, ipagmayabang kung sino ka bilang anak ng Diyos. Hindi ikaw yung nagtatagong Christian. Hindi ikaw yung natatakot na Christian. Ikaw, kung meron nga dapat ipagmayabang sa buhay mo, ay ang buhay na meron ka sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Kasi ikaw yun. At yun ang hindi pa pwedeng kunin ng kapwa mo sa'yo. Dahil ikaw ay itinalaga bilang mga anak ng Diyos. And that's why, when you receive the Holy Spirit, you receive the power that comes from the Holy Spirit. May kapangyarihan pala yung banal na Espiritu Santo. Your fellowship. Kaya nga kahapon, and even the last time we come to God in prayers and in worship, the Holy Spirit come down at ikaw itinakluban ng banal na Espiritu Santo at yung bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, binabago ang iyong pag-iisip, binabago ang iyong pananalita, binabago ang iyong kilos, nahayag si Kristo sa buhay mo. Amen. Kaya kahit hindi ka magpahayag, sabihin, bakit iba ang ugali itong si Res? Bakit? Kahit ang dami niyang deadline, ang dami niyang mga stressful na trabaho, nakangiti. Ba't ganito si Arman? Ang tagal pa ng sweldo, pero parang ang dami niya pang pera. Arman Magno and Arman Pimentel, para parehas. Di ba? O kaya ang daming problema. Kahit anong ko, wala itong pera, pero hindi naman nangungutang, pero ang saya-saya niya. Yun po ang banal ng Espiritu Santo. At dahil nakikita sa iyo, ano ba meron ka na wala ako? Di ba? Minsan may mga ganon. Ano meron ako? Meron akong Panginoon sa aking buhay. You become a powerful witness. Amen. There is passion. No? You became a powerful witness. You have the dunamis power. At ang lagi bukang bibig mo, you are very loud. No? Kung meron ka mang imamarites o ipagmamayabang, loud ka, yung mayabang ka dahil pinagmamayabang mo yung kabutihan ng Diyos. Yung ginagawa ng Diyos sa iyo. You proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya dun sa Mark 16, this is what Jesus said sa mga disciples bago siya pumanik sa langit. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Okay? They will take up serpents. If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Amen. So, ibig sabihin doon, sa Tagalog, ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon, kapag dumating ang panahon na ang banal na Espiritu Santo ay bumaba at nanahan sa atin, may tapang ka, no, na manalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Tingnan niyo, pansinin niyo, kapag alam nilang Christian ka at may sakit, ano sabihin nung lalabi sa'yo? Pag-pray mo naman ako. Hello? Na-experience niyo? Pag-pray mo naman ako, o pag-pray mo naman yung asawa ko, pag-pray mo naman yung anak ko, may sakit. Why? Because they believe in your prayers. You become a powerful witness. Dito pa nga, sabi ni Kristo, kakagating ka na hindi ka mamamatay. Uminom ka man daw ng lason, hindi ka mamamatay. Huwag mo naman i-provoke, ano? Baka nakikita kang lason, uminom ka, wag. Wag po. Wag mo niyo po i-tempt.
No? And another thing is that it becomes a testimony sa iyong buhay. In Acts chapter 4, ito po. Kasi sabihin mo, Pastore, sila Peter po yan. Sila John po yan. No, tingnan po natin yung karakter kung sino itong mga taong itong binabanggit sa Bible. Baka sabihin mo, hindi ako qualified, hindi ako katulad nila. Nila Peter, nila John, nila Paul. Tandaan po natin, hindi po tumitingin ang Diyos kung sino at ano ka. Ang tinitingnan po ng Panginoon ay kung ano ang kaya niyang gawin sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Let's look on this story. Now, when they saw the boldness of Peter and John, ano po ba ang profession ni Peter and John? Fishermen. Tama po ba? Meron po ba dito fishermen sa atin? Wala, no? Sa atin, tayo yung mga employee ng, halimbawa, ng isang kumpanya. So, hindi tayo mangingisda. Sila pangkaraniwang tao. Pero, nagpagamit sila sa Panginoon. Ikaw, sinasabi mo pangkaraniwang tao ka, wala kang natapos, sila po, ang sabi dito, and perceived that they were uneducated and untrained men. But they marveled. Nakita niyo yan? And they realized that they had been with Jesus. Tagalog. Mas natin makita. This is where I will be ending up. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Maganda pala sa Tagalog. Nagtaka sila, yung mga matatalino, yung mga pariseo, yung mga saserdote, yung mga maraming alam about religion, about the Word of God, about the law of Moses. And then comes Peter and John. Mangingisda. Just like you and me, an ordinary person, people. Sabi po ito, sa katapangan, ipinakita nila Pedro at Juan, lalo na nang malaman nila ang mga, ano daw? Karaniwang tao lamang. Ang mga ito, at hindi pa nakapag-aral. Church, hindi mo ba pwedeng sabihin, ito lang ang natapos ko. Hello? Ang pangako ng Diyos sa atin is to become a powerful witness. So, magiging powerful witness ka kung maintindihan mo yung sinabi natin sa number 1, assurance of His love, of His presence. Na kapag alam mo yon, you become now to move into the godly character na meron ka, the fruit of the Holy Spirit. And the third one is that kapag ito ang nagbubunga sa'yo, mas lalo mong na-enjoy ang love ng Lord sa buhay mo. Hindi ka love ng iba, love ka ng Lord. Amen. At dahil love ka ng Lord, matapang ka. Hindi mo tinitignan kung anong status mo sa buhay. At tinitignan mo kung sino ka bilang anak ng Diyos. Kaya nga when Peter and John stood up, sabi ng mga bishop, yung mga matataas, no, yung mga saserdote, high priest, sabi mo nga nagulat sila. Sabi nga nagtaka ang kataas-taasang kapulungan. At ang sabi nila, di ba itong dalawang taong ito, ano daw, karaniwan tao lamang at hindi pa nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasama ni Jesus ang mga ito. And the key word there is the Jesus is in you. Amen. You became bold in witnessing about the love of God in your life. I will end up in John, last verse, 1 John 4:4. Kasi baka sabihin mo, mahirap gawin yan, pastor. Dahil wala akong kakayahan. No, at marami akong mga nararamdaman. Ang dapat mong makita ay kung ano yung meron ka na ibinigay ng Diyos sa iyo at tinanggap mo. And that is the Holy Spirit. Amen? The gift. Kaya sabi ni Jesus, I will send you a helper. So, nung pinadala yan ng Panginoon, meron ka yan. Tinanggap mo yan. Hello? Amen. Yan ang gabay mo. The Holy Spirit. Ang sabi po doon, para masabi natin makita, sabi po doon, mga anak, kayo nga'y sa Diyos. At dahil kayo sa Diyos, ano daw? Ano daw? At
napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sa English, greater is He, the Spirit of God, that is in me, than He, ang espiritu ng kaaway, ang espiritu ng demonyo, na nakapalibot sa iyong paligid. Tatandaan mo po yan. Hello? Na, sabi po doon, you are of God. Okay? Little children. Paulit-ulit, ano? And have overcome them. Because He who is in you is greater than he who is in the world. So this morning, my dear brothers and sisters, let us continue to walk in the Spirit. Let us continue to recognize the power of the Holy Spirit that lives in us. Yung promise ni Jesus na ipagkakaloob sa atin. At yan ang meron ka na nga. Sabi niyo ng ganun, di ba? Greater is He that lives in me. And that is the Holy Spirit. Than he, the demon, the problem, the fears that lives in your world, in this world. Remember, narito pa tayo sa mundo, ibabaw na ito. At marami po tayong nakikita ang hindi maganda. Nararamdaman, nararanasan, naririnig, no? Nakikita, sinasabi, pero hindi ikaw yun. Ang dapat mong lagi makikita kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo. Amen. At dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo, sabi doon, greater is He that is in me, and that is the Spirit of God, the Holy Spirit that resides in you. Di ba sabi nga sa 2 Corinthians chapter 6, we are the temple of the Holy Spirit that is living in us. So live how the Spirit wants you to live. Amen. At kaya nga po sa umagang ito, let us continue to fellowship on how the Holy Spirit wants to move in our life. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. There are a lot of things na pwede tayong makita every day of our, especially when we go out after this service. But I do believe that as we continue to recognize the Spirit of God that is living in us, let us continue to change our perspective, our mind, our mindset. Kasi the world hate us. Yun po yung sabi doon sa John chapter 15 eh. Sabi ko nga, ang mundo ay kamumuhian tayo. Kaya nga yung pagkamuhi ng mundo sa atin, ibinabato sa atin. Kasi dati tayong tiga-mundo, dati tayong kumikilos kung anong kalakaran ng mundo. Pero the Word of God says, we are not of this world. Amen? We are living in this world, but we are not of this world. Why? Because the Holy Spirit says, you are not of this world. Pero narito tayo ngayon sa mundong ito. At nais ng Panginoon, because you're still here on earth, God wants you to become a powerful witness. Displaying the love, the joy, the peace, the godly character that is in you already. Alam nyo, nasa inyo na yon. The question is on how you will cultivate it, on how it will made manifest sa iyo. Doon po sa napag-aralan natin, yun po yung ating dapat na makita. At yun ang ating isa pang buhay. At yun nga sabi sa Romans chapter 5, ibinigay na sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nanaan sa iyo at sa akin. We have to move on that wavelength ng ating Panginoon. Amen. At yan po yung exciting part. Of course, we will meet problems. We will meet people that we do not like. Pero the Holy Spirit will always remind us of who you are.
And God wants you to be a powerful witness of who Jesus is sa buhay mo natin. So let's pray. Hallelujah. Oh, Jesus. How great is our God. Panginoon, marami pong salamat na sa umaga pong ito'y patuloy mong binabago ang aming kaisipan at pag-unawa sa isang buhay at nagmamahal na Diyos na kumikilos po sa amin, na nagmamahal sa amin, na hindi tumatalikod sa amin, na patuloy na nagiging tapat. Salamat po na sa umagang ito, Panginoon, pinuspos mo na kami ng iyong banal na Espiritu Santo na nagpapahayag ng dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Na may kapangyarihan kami, Panginoon, na lumakad, magsalita at kumilos ayon sa iyong banal na Espiritu Santo. At ang kapangyarihan niyan ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin, O God, upang kami ay tumayo at lumaban sa hamon ng buhay at maging malakas at maging victorious because greater is He that is in me than He that is in this world. Thank you, Jesus, that you are with us. You will never leave us nor forsake us. And it is the Holy Spirit that will continue to remind us of who we are. Lord, maraming pong salamat na patuloy kang kikilos sa aming buhay, sa kapangyarihan ng iyong mga salita, at patuloy naming mararanasan ang paglakad namin na kasama ka sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Lord. Ano man ang pangangailangan ng iyong mga anak na naririto sa iyong harapan. It is my prayer that may the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord face turns towards you and give you peace. Lord, we pray for the shalom, the wholeness of our body, soul, and spirit. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen.